Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys ay pag-uusapan lang natin at meron lang akong ikukwento sa inyo. Isa sa mga dahilan na nakaka-stress sa ating tindahan guys. So maraming nangyayari ngayon sa akin. So ikukwento ko sa inyo yan guys, no. So bago ang lahat, kumusta kayong lahat? And thank you so much sa bago kong subscribers and sa mga supporters at sa mga kaibigan natin sa YT, sa ating mga kapwa-kasari. Kumusta kayong lahat? Thank you so much sa inyong lahat guys. At yan, pasensyahan nyo na kung natagalan yung aking pag sa inyo, pag re-reply, pero sinisikap ko naman, iniisa ko kayo guys na pinuntahan yung mga sa video ko, ay iniisa-isa ko talaga na balikan ko kayong lahat, no, para naman tayo sa inyo, makaganti sa inyo, sa inyong suporta. So yun, so, yun na guys, no. Meron akong i-share sa inyo na isa sa mga nakaka-stress talaga na hindi natin maiiwasan talaga sa ating tindahan pag nag-sari-sari store tayo, nagtitindahan tayo. So yun, so nakaraan kasi guys, no, meron akong customer na nag-ano sa akin, nagpapaload. So sabi niya, ibabalik niya lang mamaya, ipapadala niya, papahatid niya lang sa anak niya. So yun, hindi kasi ako nagpapautang ng load guys. So pinagbigyan ko naman yun kasi sabi niya ipapahatid niya kaagad sa anak niya. So naabutan ng hapon guys, kasi umaga yun, naabutan ng hapon, tinext ko siya na ganon yung load niya. So naputol yung ating video. So pagpatuloy natin guys, no. Yun nga, tinext ko siya pero walang reply, hindi siya nagre-reply sa akin hanggang kinabukasan na nung gabi pala nung gabi ay bumili dito yung anak niya. Tinanong ko kung meron bang pinadala yung mama niya, wala daw. Tapos nung mag alas 9 na yata yun guys, bumili na naman ulit yung isa niyang anak. So tinanong ko na naman kung hindi ba nakapagpadala ng pambayad yung mama niya sa load, gano'n. So ganun din, wala din daw. So hanggang kinabukasan, at nung mag 10 AM na yata yun guys, tinext ko naman ulit. Hindi ko na talaga napigilan, na nainis na talaga ako. So tinext ko na naman siya ulit. Yung So ganun. Pag bandang wala pa siyang reply hanggang yata yun, 12 or 1. So pumunta na naman dito yung anak niya. Tinanong ko na naman. So wala pa rin. So yung anak niya na lang nagbayad, binayaran na lang. So yung text ko, nabayaran na ng anak niya yung load bago siya nag-reply sa akin. So yun, reply siya sa akin, ano daw mga pinagsasabi ko, sabi niya gano'n, na hindi naman daw siya mangutang sa akin. Sabi ko, anong ibig mong sabihin dun sa ginawa mo? Ganon. So nagsagutan kami dun sa text guys. So nainis talaga ako dahil sinabihan niya ako ng tanga. Ako pa yung sinabihan niyang tanga, na sinabi ko, kasi sabi niya, hindi daw pumunta dito hindi daw gumala yung anak niya, hindi umalis sa bahay nila. Sabi ko, sino yung bumili dito kagabi? Anak mo yun ng dalawa, pumunta dito kagabi. Sino yun, multo? Sabi kong ganon. Kasi nainis na talaga ako, tapos yun, sinabihan pa ako, tanga daw ako. Tanga at baliw, yung sa Bisaya, gagad yung ganon, yung bobo, ganon, sabi niya. Sabi ko, ako pa yung sinabihan mo ng bobo. Ano ba yung nakita ko dito? Sino ba yung bumili dito sa akin kagabi? Multo? Sabi niya. Kasi ipinag-ano niya talaga na hindi gumala yung anak niya, kaya hindi siya nakapagpadala ng pambayad. Yun, na-stress talaga. Na-stress talaga, na-busy talaga ako guys. Actual, dalawa sila na ganun nangyari. Dalawa sila nung araw na yun na nagpa-load, na sabi bayaran agad. Pero yung isa ay tinext ko, nag-reply naman. Kaya okay lang sa akin. So, ayun. Tapos guys, may na naman tayo. Kahapon, naiinis na naman ako kasi may customer na naman ako guys about GCash. About GCash na naman guys. So, nagpapa-GCash siya mga bandang na guys, no? 10 ng gabi. So, wala pang 10, dapat ay magsasarado na ako.
eh nandito pa siya, hindi pa siya umalis. Nagpapa-Gcash siya. Gusto niya na i-enter ko diretso dun sa cellphone niya yung ipapa-Gcash niya para hindi na daw siya para hindi na siya makaka-receive ng kung anong message, para diretso na daw dun sa games na lalaruin niya. Tapos may mga sinasabi siya na madali lang daw yun, i-enter ko lang daw yun, itatype ko lang, tapos scan ko, hindi ko alam kung ano. Naguguluhan ako sa kanya, sabi ko, parang iba to, parang bago sa bago sa pandinig ko mga ganito. Sabi ko, ay ayoko ng ganyan kasi hindi ko pa masyadong kabisado yung ganyan na Sabi niya, sandali lang naman, ganito, ganyan lang, ganyan. Inaano pa niya ako, ganito, ganyan. Pero kakilala ko na yun, guys. Kasi lagi yan ditong nagpapa-Gcash, minsan tumatambay pa yan dito, naglalaro, bumibili. Pero hindi talaga siya taga rito sa amin. Yun lang time, pero lagi yan nawawala kasi parang kung saan pumupunta yan. Matagal na siyang nawawala, hindi na bumalik dito, mga ilang months na, ngayon ay bumalik na naman. Nandito naman siya. So yun nga, pagbalik niya, yun yung nangyari. Nung isang gabi na ganun. Tapos sabi ko, pwede namang idiretso na lang na ganun, na sa na lang, i-Gcash na lang diretso. Sabi niya, wala daw hindi niya daw dala yung SIM niya, nandun daw sa kanila. Sabi ko, pwede naman yun, doon mo na lang sa o kaya saka ko na lang isi-send kung pagdating mo sa inyo, kasi sabi niya may loan daw siya doon, baka bawasan, ganun. Tapos nung bandang huli, parang nakapag-decide ko para matapos na, kasi gusto ko nang magsara talaga kasi naantok na rin ako, mga lampas 10 na ng gabi. Kaya napag-decide ko na itatry ko na sabi niya, ko na lang daw sa cellphone, kasi sabi niya sa cellphone ko na lang daw ko doon sa ba tawag nun sinabi niya. Sabi ko, tiningnan ko, wala namang ganun. Sabi niya yung sunod daw sa Express Send. Sabi ko, hindi naman personal, naman to. Sabi niya, yan pwede yan. Sabi ko, ha? Ganun? Tapos sabi niya, oo, pag ko daw enter ko, ko lang daw ko lang yung 6 digit daw. Pag sabi niya na 6 digit, na-alarma ako. Sabi ko, ay hindi, parang ko na yung hinihingi mo Sabi ko, ay hindi, ayokong ganun. Sabi ko, magsasara na nga ako. Sabi ko, ganyan. Sige na, na lang, sa yung natural na ginagamit ko na nagtataka talaga ako dun sa kanya. Ang tagal niya talagang kasi sabi ko ayaw kong pero ayaw niya talagang umalis. Dami siyang dahilan, dami siyang nagtataka talaga ako. Tapos yun na nga, na-send ko na dun sa niya. Kinabukasan, ng umaga talaga guys, bumalik dito yung tita niya. Bumalik dito kasi sabi daw, hindi daw na-receive yung pinag-Gcash niya. Sabi ko, paano hindi na-receive? Nasabi ko pa nga sa kanya, ito na-send na. Ayan, tapos sabi ko, ito may notification pa nga dito. Sabi ko, papuntahin mo siya dito, ipapakita ko sa kanya yung notification. Sabi ko ganyan. So, hanggang aga guys, na-stress ako. Grabe. Sabi ko, nakakainis naman tong ganito. Sasabihin niya na hindi na-receive. Saan nagpunta yun kung hindi niya na-receive? Tapos ayun, pumunta na nga siya dito guys. Pinakita ko sa kanya. Tapos ang sabi nilang, baka daw nagloko yung niya, yung Gcash niya, kaya hindi siya ganun. Tapos, ayun, pinabayaan ko na. Sabi pa naman niya paano muna ako ng isang stick ng sigarilyo dyan, tapos 5 peso kasi maghuhulog siya ng wifi. Sabi ko, ano lang yung bayad? Sabi, saka na daw niya babayaran pag mag-cash out. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay nako, huwag mo akong ganyanin. Ang aga-aga, wala pa nga akong binta. Ginaganyan mo na ako, nakakaano ka. Sabi ko ganyan. So, nakaka-stress talaga guys. Nako, Diyos ko Lord. Tapos, sabi niya, mamilit talaga siya. Babayaran ko naman yun mamaya. So, kulit mo talaga. No? Pinagbigyan ko na lang guys. Inaano ko ng 2 peso lang. Pero hindi ko binigyan ng Camel. Hindi ko binigyan ng sigarilyo. Camel pa yung sigarilyo niya. Kaya, yun. Sabi ko, na yan? 1 hour na yan. Tapos, ang nangyari guys, yun nga, umalis lang siya pagkatapos. Hindi naman niya,
nawala lang. So, hinayaan ko na lang kasi 2 pesos lang naman. Pero, yun nga, ang aga-aga pa, di ba? Yung ganun. Nakaano. Pero, ayun, binalikan niya naman yun. Binalikan niya, bumalik siya dito, binayaran niya yung 2 peso. Tapos, sunod na naman balik niya, kanina, bumalik na naman siya, ano na naman siya dito, nagtambay at nag-wifi. Tapos, ang ginawa, nag-ano siya ng ice water. So, akala ko babayaran niya. Hindi pala. Pagbigay ko, sabi ko, sana yung bayad siya? Saka na yung bayad pag, pag mag cash out daw siya. Sabi ko, ayan ka na naman, pag sabihin mo naman pag cash out, kung mananalo ka, kung hindi ka mananalo, edi wala na naman, iiwan mo na naman yung sabi ko, parang namimihasa na tong tao na to, naiinis talaga ako. Inis na talaga ako dun sa kanya. Grabe ng mga yung sunod-sunod yung aking, sunod-sunod yung aking mga customer na So, isa pa yung guys na nakaka-stress sa akin ngayon, yung aking delivery, yung aking ng butane. So, nung nakaraan, pa ba yung araw na yun? Parang mag 1 week na yata eh. So, pumunta siya dito. Wala siyang dalang, kasi, yung aluminum tsaka lata kasi yun guys. So, yung lata ko ay 2 lang. So, yung dala niya ay puro lata. Tapos, yung aluminum ko ay 5. So, sabi niya mamaya pa daw yung kanyang, yung stock. So, binigay ko na lang din yung aking binigay ko na lang din guys yung pati yung bayad, binayaran ko na lang din para para sure na talaga ako pala ihahatid niya. Ayun guys. So, yun, akala ko ihahatid niya kasi sabi niya, mamaya pa yung stock niya. So, mga ilang araw na bago ko tinext siya, pati sa ay na rin ako sa asawa niya, pero sabi nag-reply naman siya kahapon mamaya pa yung niya, mamaya daw yung stock niya, pero hanggang ngayon magagabi na, wala pa rin, hindi pa rin siya pumunta. Ayun. So, tao lang naman tayo guys, maiinis din tayo. Ayoko naman sanang mainis kasi yung kakilala ko, yung niya, yung biyanan niya, yung best friend, friend ko yun. Ayoko naman sanang mainis. Kaso, hindi rin maiwasan, tao lang naman tayo, di ba? Sa mga ganyan kasi mainis ka talaga. Di ba? So, yun, ewan ko kung bukas mahatid na, kung hindi, iti-text ko na naman siya. Kanina tinext ko na naman, wala ang reply. Tinext ko na naman kung wala pa ring reply. So, yun. Ang hirap. So, kailangan talaga mahaba yung pasensya mo guys pag nagtindahan siya kasi andyan talaga yung mga mahaharap mong mga customer na mga nakaka-stress, no? So, isa pang dahilan guys sa nagbibigay sa atin ng stress yung mga bote. Yung bote, yung nanghihiram ng bote na paulit-ulit mong i-remind na ibalik yung bote, pero ang tagal-tagal. May isa pa akong talaga guys na sinabi ko na talaga hindi na ako magpapahiram kasi sobrang tagal. Iipunin pa yung mga bote mo. Mga ilang beses ka pang mag-remind, magsabi ng isa uli yung bote. Yan. Pero ganun pa rin. Ayun, nung kagabi, na naman, bumili na naman dito ng Red Horse. Bumili na naman guys. Tapos, sabi ko, may dala kang bote. Sabi niya, wala, ibabalik lang bukas. Magabi na, wala pa rin, hindi pa rin binalik. Ayun. So, pangalawang beses ko na rin yun, yung anak niya na isa uli yung bote. So, yan, ngayon lang, bumili yung anak niya. Sinabihan ko na naman na yung bote, isa uli. Kasi napakahirap talaga nilang guys, no? Yung bote, kailangan mo kasi yun, kasi may punto yun, tapos ilang piraso lang naman yung mga bote ko. Tapos minsan nakakalimutan na yung buti pag hindi mo na sasabihin na nasa uli. Lalo na ako, malilimutin din ako. Minsan nililista ko, minsan hindi ko malista. Lalo na pag nagsabay-sabay, nakakalimutan kong maglista. Kaya ayun, ang hirap pag hindi mo sisingilin sa buti. Wala, hindi rin nila sasauli. Kung makalimutan mo, wala na. Thank you na rin yung buti mo. Hindi mo maalala. Ako malilimutin ako lalo na pag busy ka, hindi ko maiiwasan talaga na hindi ko malista kahit nga yung mga paninda ko na
buti kung maalala ko na may kinuha pala si ano nun, hindi ko pala nalista. Yung ganun. So, may mga tao din naman na honest. Meron din, hindi. Diba? So, mga ilang beses na rin akong naano ng customer na binayaran ako dito, guys, na hindi ko alam na may utang pala sila. Yun pala, hindi ko nalista. Kasi malilimutin na tayo. So, ayan guys. So, kung kayo, kailangan talaga nating habaan yung ating mga pasensya sa ganitong negosyo, guys, sa ganitong panghanap buhay. Kasi nandito talaga lahat, mahaharap mo talaga lahat ng iba't ibang klaseng customer. So, yun, di ba? So, kailangan tiyagaan, habaan ng pasensya. So, pero hindi rin natin maiiwasan talaga na kasi siyempre tao lang naman tayo at hindi lahat ng oras na customer is always right, di ba? So, yun. So, guys, hanggang dito na lang yung aking ma-share sa inyo. Thank you so much ulit sa inyong panonood. So, bye-bye guys.